Isipin mo to, kabibili mo lang ng dream house mo. Hawak mo na yung susi at ang puso mo kumakabog sa excitement. Ganun na naramdaman ni Timothy Smith at ng fiancé niya nang pumasok sila sa bagong bahay nila sa Gresham noong linggo ng hapon. Pero imbes na welcome mat, sinalubong sila ng MacBook Pro, isang half-empty na bote ng alak at iba't ibang klase ng kutsilyo na parang casual lang na nakakalat. Parang simula ng isang weird party, di ba? Pero get ready kasi lalong magiging weird ang housewarming na ito. Nabibigyan buhay ang dream day nila na parang eksena diretso mula sa isang surreal sitcom. Pero bago natin ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong na sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Si Timothy Smith at ang kanyang fiancé na puno ng thrill ng pagiging bagong homeowners ay hindi inaasahan ng kakaibang welcome party na naghihintay sa kanila. Isang eksena na parang hindi ka panipaniwala, na parang galing sa isang slapstick comedy. Pero ito ang kanilang reality. Doon sa ibabaw ng kanilang nakapark na kotse, may setup na nagpapakamot ng ulo sa kahit sinong pinakabihasang detective. Isang manipis na MacBook Pro, isang bukas na bote ng alak na parang nagkukwento ng isang biglaang celebration, at isang hanay ng mga kutsilyo, nakakaibang itsura sa backdrop ng kanilang tahimik na suburban dream. May halo ng curiosity at cautious optimism. Yung mag-partner kasamang ilang mga kamag-anak ay nagdesisyon na ilipat ang mga misteryosong bagay nito sa loob ng kanilang bagong bahay. Baka prank lang ito ng mga kaibigan nila, o baka naman kakaibang pagkakamali ng mga kapitbahay. Pero pagtawid nila sa threshold ng kanilang bahay, isang chilling sense of unease ang pumalit sa kanilang initial excitement. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Isang vape pen, casually nakalagay sa isang kitchen table na parang hindi welcome na bisita. Hindi pamilyar at siguradong hindi sa kanila. Ang kanilang bahay na dapat sanay empty canvas, hinihintay ang kanilang personal touch. May iba palang plano. Napansin ni Timothy ang isang nawawalang heating grate, pero yung mga butas sa ilang dingding ang talagang nagpasinhi ng kakaibang sitwasyon. Parang may naglaro ng indoor golf gamit ang sledgehammer bilang club. Yung mga dingding may malalaking butas ay parang nagsasabi ng tahimik na kwento ng kakaibang pangyayari. Lalong tumindi ang pagtataka na mag-partner nang pumunta sila sa banyo. Doon, sa ibabaw ng washing machine, ay may mga damit ng isang estranghero. Hindi lang basta nakalimutang labhan. Ito yung isang tangible sign na may ibang tao na ginawang tuluyan ang kanilang tahanan. Yung mga damit na nakalagay doon ay isang nakakatakot na paalala ng isang hindi nakikitang presensya na lumabag sa sanctity ng kanilang bahay. Kung inaakala mong yun lang yun, well, may mas matindi pa nang pumunta sila sa ikatlong kwarto. Yung hatch papunta sa crawl space na karaniwan ay nakasara ay nakita nilang bukas na bukas. Parang imbitasyon ito sa isang hidden world sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang mundo na nagdesisyong pasukin ni Timothy, nagkaroon ng halong takot at curiosity. Ang nadiscover niya doon ay lalo pang nagbabago sa kanilang kakaibang sitwasyon na parang eksena mula sa isang mystery novel. Yung bahay na mag-partner na dapat sanay sanctuary ay mabilis na naging stage para sa absurdity. Yung banyo na dapat lugar ng privacy at retreat ay nagbunyag ng malinaw na ebidensya ng isang hindi imbitadong bisita. Lumaki ang mga mata ni Timothy at hindi makapaniwala nung makita niya ang tambak ng damit ng estranghero na casually tinapon sa ibabaw ng kanilang washing machine. Hindi lang ito basta intrusion. Pakiramdam niya ito ay personal violation, isang blatant disregard sa kanilang private space. Pero ang tunay na shocking moment ay hindi pa dumadating. Nung pumunta sila sa ikatlong kwarto, napatingin si Timothy sa bukas na hatch papunta sa crawl space. Ito'y nakakatakot na pahiwatig. Yung madilim na opening ay parang portal papunta sa ibang mundo. May halo ng takot at determinasyon. Nagdesisyon itong si Timothy na mag-imbestiga. Gumapang siya, pasok sa space. Yung beam ng flashlight niya tumatagos sa kadiliman.
Doon, sa gitna ng alikabok at mga sapot, ay may pusa. Pero hindi lang ito basta pusa. Ito'y nakasuot ng damit ng isa sa kanilang chihuahua. Napatitig lang si Timothy, hindi nakagalaw o nakapagsalita. Yung scene, sobrang bizarre, sobrang outlandish, parang lumalabag sa lahat ng logic. Yung pusa parang wala lang pakialam. Tumingin lang sa kanya, walang pakialam. Umatras si Timothy mula sa crawl space. Ang isip niya, puno ng tanong. Sino itong misteryosong bisita? Ano ang ginagawa nila sa bahay niya? Bakit sa lahat ng bagay nakadamit ng pang-aso yung pusa? Walang pag-aalinlangan, tinawagan ni Timothy ang 911. Habang kinakausap niya yung operator, halo ang confusion at urgency sa boses niya. Hindi itong iniisip niyang gagawin niya sa unang araw niya sa kanyang bagong bahay. Dumating ang pulis at within minutes ng pagdating nila ay nakaramdam ng order ang mag-partner. With professional efficiency, sinimulan nilang halugugin yung bahay. Kinalugad ang bawat kwarto. Naghintay si Timothy at ang kanyang fiancé. Kinakabahan habang nagtatrabaho yung mga pulis. Pagkatapos, 15 minutes later, dumating na sa climax ang kakaibang kwento na ito. Lumabas ang pulis mula sa bahay. May kasamang lalaki na nakaposas. Pero hindi lang basta lalaki. Suot niya ang onesie na pagmamay-ari ng fiancé ni Timothy. Yung sight, sobrang kakaiba, sobrang absurd, halos comical na nga. Yung lalaki na kalaunan ay na-identify bilang ang 38-year-old na si Ryan Bishop ay mukhang karakter sa isang comedy. Pero yung realidad ng sitwasyon ay malayo sa pagiging nakakatawa. Ang sumunod na eksena parang kuha sa isang twisted sitcom. Yung pulis, tapos sa lugugin ng bahay, lumabas ng may kasama. Ang suspect nga ay isang 38-year-old na lalaki na si Ryan Bishop. Ini-escort palabas ng bahay pero hindi sa ordinaryong paraan. Nakasuot kasi siya ng onesie ng fiancé ni Timothy. Isang imahe na sobrang bizarre at comical na halos nagpagaan ng tensyon ng sitwasyon. Si Bishop na mukhang nagtataka at natatawa ay malaki ang kontrast sa mga seryosong officers na nag-i-escort sa kanya. Habang unti-unting nag-sink in ang reality ng sitwasyon, nalaman nilang higit pa tungkol sa antics ng kanilang hindi imbitadong bisita. Si Ryan Bishop ay mukhang nag-i-enjoy talaga sa kanilang bahay. Hindi lang siya basta pumasok, parang nagturo siya sa kanilang personal na buhay. Uminom siya ng beer nila, isang casual na estranghero at pinapawi ang uhaw. Kumain siya ng cupcakes nila, isang bizarre choice ng snack para sa isang magnanakaw. At kung hindi pa yun sapat na kapal ng mukha, humit-hit pa siya ng Mary Jane nila na nagdagdag ng layer ng kawalan ng pakialam ng lalaki. Pero baka ang pinaka-astounding na discovery ay hindi pala mabilis ang pagnanakaw o panandali ang tirahan ang habol ni Bishop. Hindi, nagsettle in siya para mag-enjoy. Naglaro ng video games na parang nasa bahay lang siya ng kaibigan. Ang absurdity ng sitwasyon ay overwhelming. Ito sila, nakakaranas ng home invasion. At yung magnanakaw, chill lang, naglalaro at kumakain ng snacks parang ordinary Sunday lamang. Ang aftermath ng insidente ay halo-halo ang emosyon para kay Timothy at sa kanyang fiancé. May relief, syempre, na nahuli na yung intruder na walang violence. Pero ay natitira pa ring sense ng violation at discomfort na yung bahay nila ay basta na lamang na-invade. Yung surreal details ng insidente, yung onesie, yung cupcakes, yung video games, ay nagdadagdag ng layer ng absurdity sa kanilang distress. Habang sinasamahan papalayo si Bishop, tumatakbo sa isip ni Timothy ang mga tanong na paano napunta dito ang lalaking ito? Anong series ng events ang nagdala sa kanya dito sa tahimik na buhay nila? Alam niyang hindi basta-basta mga sagot. Pero isang bagay na malinaw, ito ang housewarming na hinding-hindi nila malilimutan. Pagkatapos ng bizarre home invasion, si Timothy Smith, ang kanyang fiancé, ay kailangan harapin ang whirlwind ng emotions. Relief na may halong disbelief, humor na intertwined sa feeling ng violation. Ang bahay nila na dapat sana'y haven ng security at comfort, naging backdrop ng surreal narrative, parang mas malapit sa isang bizarre na panaginip kaysa sa realidad. Pero sa gitna ng gulong ito, isang misteryo ang nagpapatuloy. Yung pusa na nakasuot ng damit na pang chihuahua. Itong feeling na ito
na hindi sinasadyang nakasali sa peculiar escapade ni Ryan Bishop ay walang identification, kaya naging puzzle ang ownership niya. Sa unexpected turn of events, nagdesisyon itong sina Timothy at ang kanyang fiancé na alagaan na lamang yung pusa. Yung hayop na naging innocent bystander sa mga strange occurrences ng araw na yun, parang nakabuo ng silent bond sa mag-asawa. Yung desisyon na alagaan ng pusa ay higit pa sa practical aspect. Ito'y maliit na hakbang ng pag-reclaim ng kanilang space. Isang hakbang papuntang normalcy pagkatapos ng kakaibang pangyayari. Nagdulot dito ng interest sa community. Naging curious ang mga kapitbahay at local media sa kwento. At yung unexpected cameo ng pusa, nagdagdag ng whimsy touch sa otherwise unsettling na event. Para kay Timothy at sa kanyang fiancé, naiwan ang emotional impact ng intrusion. Yung mga dingding ng kanilang bahay na dating simbolo ng safety at privacy, ngayon nag-i-echo ng memory ng kanilang unwelcome visitor. Hirap silang makatulog at bawat kaluskos at pulong ng bahay parang tala ang multo ng kakaibang linggo na yun. Naging hyper-aware sila sa kanilang paligid, natural na response sa pagkasira ng kanilang sense of security. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may resilient spirit pa rin. Nakahanap ng lakas ang couple sa isa't isa at sa suporta ng kanilang mahal sa buhay. Nagpasya silang hindi hayaan ang kakaiba at nakakatakot na experience na ito na mag-define sa kanilang kinabukasan sa bahay. Sa paglipas ng panahon, umaas silang papalitan ang memorya ng pagnanakaw ni Bishop ng mas masasayang moments. Tungkol naman kay Ryan Bishop, ang kanyang kwento ay nanatiling puno ng tanong. Anong nag-udyok sa kanyang pumasok sa bahay na ito na gumawa ng mga kakaibang activities? Baka sa itong aksyon parang maramdaman na isa lang siya sa isang bahay, isang random act ng kalukuhan, o baka mas complex pa. Yung insidente sa bagong bahay ni Timothy Smith sa Gresham ay higit pa sa isang kakaibang break-in. Paalala ito ng unpredictable nature ng buhay. Ipinapakita nito kung papaanong ang isang araw ay pwedeng lumiko papunta sa realms ng extraordinary na nag-iwan ng kwento tungkol sa resilience at recovery. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.